Hello mga ka-jamming. Again, si Mac Jammer po. Kumusta na kayo? At today meron po tayong magandang pag-uusapan. Mahalagang pag-uusapan. Very much related po dun sa ating topic na redemption of Marcos Wealth. Ito naman po yung mga programa pag dumating na yung implementation. Ano po? Aalamin natin yung mga programs. Ano ba yun? But before I proceed, gusto ko muna pong i-shout out yung mga kaibigan ko sa Noble Life International. Isang company po na nagpo-promote ng mga uh, product from Taiwan. Ang galing po niya. Na-address po niya ang mga iba't ibang klase ng sakit. At shout out din po dun sa mga kaibigan ko musikero. Mga idol ko po yan. Napakarami yan. Hindi ko na isa-isahin. Hello mga idol. At syempre gusto ko rin banggitin at pasalamatan yung mga PPM sa akin, mga nagte-text na sila man nagpapasalamat dahil marami daw silang naintindihan na unawaan. So, maraming natututunan. Salamat din po. At least ay na-appreciate nyo yung ating mga pinag-uusapan. At yung isa nga, sabi niya, naku, may malaki pala tayo pag-asa. Sa akin meron. Sigurado darating yan. Dasal-dasal lang tayo. Ay upo. So, yun. Nakakatuwa naman. Kalooban. Ano po. Now, sige, tuloy na po natin. Haba po kasi ako nagre-research at binabasa ko po ito. Ito po yung letter of instruction ni Apo. Okay? Dito po sa likuran, yung tinatawag na summary regulation or schematic distribution of shares. Ang sabi po, 70% for government project. Ang sabi ko, government project, kala ko ba para sa Filipino people to? Paano yun? Nang ma-analyze ko po, tama naman pala. Kasi, gobyerno sino ba yung gobyerno ng Pilipinas? Di ba, tayong mamamayang Pilipino. So, lahat ng proyekto na yan, nakalaan para sa mamamayang Pilipino. So, ang ganda nun, okay. So, ito na po yung mga programa, mga proyekto, no? Ang sabi po rito, in effect, in order to facilitate the implementation of the program of reforms in government and to speed up the current intensified efforts for social programs, broadening of social services to the people, productive life, and for equal share in benefits of progress. Yan po yung sinabi rito ng mga programa, mga proyekto. Ano po? So, may napansin po ba kayo? Ako po kasi nang binabasa ko ito, napansin ka nakaagad ako. Kasi ang sabi dyan, government project, ibig sabihin gobyerno ang mag-facilitate ng implementation. Okay lang naman po yun. Wala naman akong question yun. Ang question ko ito, na ako'y halos parang nag-alala, papaano? Kung ang mag-i-implement niyan ay against Marcos, ang ibig ko pong sabihin, paano kung ang presidente ay hindi nga kumbaga kalaban ng mga Marcoses. Galit siya, ang paniwala niya, yung Marcos wealth na yan ay ill-gotten wealth ng mga Marcos. Ano sa palagay niyo ang pwedeng mangyari? Doon po ako nangamba. Iniisip ko, nako, may problema. Kapag ang umupo talaga, sabihin natin, ang sabi niya, hindi, yung mga Marcos na yan, dapat ibalik nila yung mga nakaw na yaman. Maraming sinagsasabi yung mga kandidato pagka-presidente. Hindi lang isa, hindi lang dalawa yung nagsabi, hindi lang dalawa ang nagsabi. Nasa 3, mahigit pa yata. Na kapag ako nanalo, ipababalik ko yung ninakaw na yaman ng mga Marcos. Ay, anong mangyayari ngayon? Kung sila ang manauupo, kung sino man sa kanila naggalit kay Marcos, ibig sabihin, mauunsyami ito. Yung matagal na nating hinihintay, at ito'y para sa mamamayang Pilipino, pwedeng ang mangyari, ma-divert ito kung saan lang mapunta. Or ma-focus. At pati yung mga iba pang mau-open na account, pwedeng ma-hold na yun. Kasi ayaw nga nilang ilabas Kasi kaya ayaw nilang paupuin ng Marcos kahit sinong Marcos. Kasi nga, ayaw nilang ilabas itong kayamanan na ito. At ang kasiguraduhan yan, meron mang nasa likod nila May nagpupundo, nagtutulong-tulong sila para mailabas yan. Yun ang nakakalungkot. Ang iniisip na rin pansarili nila, nababayaran sila. Pero yung mamamayang Pilipino na dapat siyang inaasikaso nila kasi sabi nga, public servant sila.
Eh, yun ba ang public servant? Ang iniisip yung pansarili. Eh, ito kitang-kita na eh. Marcos wealth, pero pinipilitan pa rin nila ill-gotten wealth. Pero balik po tayo dun sa sinasabi ko. Nakakabagabag din po ng kaisipan na papaano nga kung ang umupo ay kalaban ng mga Marcos. Paano yun ma-implement? Lalo na yung mga dilawan, mga pinklawan na yan. Nako, baka wala na namang mangyari. Yung pong inaasam-asam natin. Kaya ano po, no other recourse eh. We need to install a president or a leader comes from the Marcos family. Yun lang po ang paraan. Para sigurado tayo makamta natin ito. Kaya ako po ganito eh. Hindi po ako mahilig sa politika at hindi ako namumulitika. Hindi rin ako sabihin para kay Bongbong ako. No. Pero this time sasabihin ko, dapat magkaisa tayo, iboto natin si Bongbong. Bakit? Para dito sa Marcos Wealth na ito, para sigurado tayo mai-implement ang mga programang ito para umunlad na po ang buhay natin. Yun lang po eh. Kasi itong Marcos Wealth lang talaga ang siyang makakaresolve ng ating economic crisis. Ang mga paghihirap natin. So, wala po talaga tayo kahit i-assess natin. Among all presidential candidates, only BBM. Si BBM lang po ang qualified. And BBM has a selfless desire to fulfill the grand objective of APO. Ano po yung grand objective? To create one social family and brotherhood of hearts. Yan po yung ultimate dreams ni APO eh. Na ang mamamayang Pilipino ay maging maunlad, tahimik, peace of mind, masagana, pamumuhay. Kaya inilaan po yung Marcos Wealth na yan. At wala pong ibang makakagawa niyan, only BBM. Kasi yung iba pa, ay mga kalaban ng Marcos eh. At pwedeng may masilaw dyan. Malaking halaga po yan eh. A very huge amount of money. Kasi iba po ang kinang ng pera, ang kislap ng pera. Kung po yan, tukso yan eh. Eh, ako naniniwala kung si Bongbong po, hindi yan mag-iisip yan na mag-i-interest. Meron na yan eh. Meron na yan. Hindi na yung mag-interest. Kaya siya lang yung merong sinasabing selfless desire para ma-implement ito. Hindi siya mag-interest. Kaya magtulong-tulong po tayo, magkaisa tayo. Ito para sa atin, hindi para kay Bongbong. Siya lang po talaga ang kailangan nating mag-implement. Kaya ngayon na-realize ko eh. Yung last video ko, sabi ko, kahit wala si Bongbong, kahit di pa yung maupo, lalabas na ito kasi may mga taong itinalaga dun sa redemption. Pero ngayon ko na-realize, si Bongbong pala, ang task niya sa implementation. Siya pala yung, kumbaga, siguro nung panahon na sinabihan niya ni Apo na, anak, ipagpatuloy mo pag wala na ako. Ang pag-implement nitong Marcos Wealth na ito. Para matuloy yung ating, yung sinasabi kong immortal legacy para sa ating minamahal na mga kababayan. At sigurado ako, kaya niyang i-implement yan ng 100% kasi yung master plan, yung blueprint, alam niya. Meron niya si Bongbong. Alam niya kung paano gagawin kasi yung programa na yan. Siguradong alam niya. Kaya yan po ang kinakailangan nating pag-isipan. Kaya tinatawagan ko po ng pansin yung mga Marcos loyalists, yung mga Bongbong supporters. Paliwanag po natin sa mga nalalabuan. Hindi para sa politika po ito, hindi para kay Bongbong. Para po sa ating magandang kinabukasan. Kasi yung Marcos Wealth na yan, importanteng ma-implement ng tama. At walang ibang makakapagsagawa niyan kundi si BBM lang. Okay po? Okay. So, tuloy na po tayo. Kasi kung pag halimbawa si BBM, assuming na tayo kasi napakalakas niya eh. Wag lang siyang smart magic lang smart magic. Smart magic. So kasi nadaya po siya ng 2016 eh. Sana wag lang nadaya. At pag siya na po ang umupo next year, alam niya po. Una niyang sasagawa, nasa programa po yan eh.
Yung monopoly sa prime commodity ng mga oligarchs, tatanggalin po niya yan. Yan ay nasa programa yan ni Apo. Kasi nung panahon ni Apo, wala yung mga prime commodity, nasa gobyerno yan. Igawa lang naman ni Cory, kaya nalipat yan, pinagbibenta ibinigay niya. So ano nangyari? Yung price control, yung price control ng mga oligarchs. So unang-unang gagawin yan, yung mga prime commodity, kukuha niya ng gobyerno yan. Paano po? Meron po tayong batas yan. Yung tinatawag na power of eminent domain. Ito yung magandang example ng power of eminent domain na ang sabi nga is for the welfare of the many. Merong road widening. Eksakto tatamaan yung isang private property, may bahay, So, ano mangyayari? Hindi papayag yung may-ari, nakikipaglaban yan. Kaya lang may batas Hindi siya makakatutol. Babayaran niya ng gobyerno yung tinatawag na just compensation. Wala siyang pwedeng, di siya makakatutol kasi batas yan. So, parang ganun din po yan. Kasi for the welfare of the many. Yung mga basic commodities na yan, yung prime commodity, araw-araw ginagamit natin yan. Yan ay ginagamit ng lahat halos ng Pilipino. So for the welfare of the many, kinakailangan kuha niya ng gobyerno para hindi mahirapan ang marami. Maibaba ang presyo. Kasi pag nakuha ng gobyerno, mariregulate po ang presyo niyan. Bakit? Gobyerno na nagpapatakbo Kasi yung mga oligarchs na yan, grabe, diyan po yung kumikita, yun ang bread and butter nila Pag tumaas ang presyo ng pandaigdigang langis, domino effect yan. Taasan lahat ng mga prime commodity. Sila, iangat lang, i-jack up lang nila yung kung magkano yung presyong itinaas. Sitting pretty lang sila. Tuloy-tuloy ang biyaya, tuloy-tuloy ang sarap ng buhay nila, laki ng kita nila. Habang tayong mamamayang Pilipino, dahil sa pagtaas ng mga presyo na yan, lalo tayo naghihirap. At ang gobyerno, siyempre walang magawa, walang pinagkukuha ng iba, kundi OFW. Nagpapataw ng mga buwis, VAT, IVAT, syntax, na siya pong nagpapabigat sa balikat lalo ng nating mga nahihirap na mga mayang Pilipino. Yan po yan So yan ang unang-unang gagawin ni Bongbong. Tanggalin sa mga oligarchs yan. At pag nangyari po yan, nako, ang ganda. Tingnan mo, ito po yung mangyayari yung sinasabing to speed up the current intensified efforts for social program. Tingnan nyo Yung pong Bataan Nuclear Power Plant. Nang umupo si Cory, functioning na po yun. Yun po yung makakatulong sana ng malaki pagdating po sa kuryente at sa iba pang mga pangangailangan ng mga kasi tayo nagsisimula ng gumawa na rin ng mga nuclear Ano po? Anong ginawa po ni Cory? Bukod sa ipinagbibenta niya yung mga ibarian, pati yung mga dams, pinagbibenta niya, pinabayaan niyang masira, hindi na nagpunction yung Bataan Nuclear Power Plant. Ayaw po niya nun. Nasa halip yun ay para sa mamamayang Pilipino, malaking tulong para ang presyo ng kuryente ay mababa. Pinabayaan po niya. Kaya nagtaasan po ng At ang masakit pa nito, kung titingnan mo ngayon, kinanibalize na daw Halos mga wala na yung mga doon. Yung mga kagamitan, yung mga makina, yung iba't iba. So yun po yung malungkot. Pero kung ang uupo na presidente ay si BBM, pwede pong i-rehabilitate yan. Pag naayos yan, may pundo napakalaki ng pundo, pwedeng magpagawa pa niyan isa sa Mindanao, isa sa Bisaya, saka dito sa Luzon. Naku, anong resulta? Walang brownout tayo. Tapos tutulungan pa, susuportahan pa nung kung makukuha natin yung mga dams na pinagbibenta. Source din po yun ng electricity, saka ng tubig. Yung mga inuming tubig. So mawawala po yung mga brownout natin. Walang brownout. Ang resulta niyan, yung mga foreign investor, magsisibalikan dito. Kasi mababa na yung prime commodity. Kasi ang problema nun, dahil sa taas ng singil sa mga kuryente, plus sige pa ang brownout, yung overhead expenses po nila grabe. Tapos apektado pa sila yung kita nila kapag nagba-brownout. Nagsialisan po, marami nag-close Nag-close ang kanilang company. Magbabalikan po yan. Yan yung isang magiging maganda rito.
Then, kung yung mga dams ay makuha ulit natin, yung mga rivers natin, marirehabilitate din yan. Yung mga tubig na inumin na sa ngayon, marami po sa Metro Manila, hindi nakakarating sa kanila yung tubig. Maraming lugar na walang inuming tubig. Walang lumalabas sa gripo nila. Pag nirehabilitate po yan, magiging sufficiente po yung tubig niya na inumin. Pati na rin yung tubig sa irrigation para sa agriculture, sufficiente rin yan. Re-rehabilitate eh. Madadamay na rin, pati na yung spillways, yung mga drainage, yung mga pagbaha. Naiwasan po natin yung kaunting ulan lang. O kaya pag bumagyo, talagang grabing baha. Makakaiwas po tayo doon. So yun yung magiging maganda po dito. Kapag kapag ang magpapacilitate niyan ay talagang isang Marcos, ano po, kasi alam na alam niya yan. Ano pa yung pwede mangyari? Yung pong mga facilities, pwede pong gawin natin yung i-decentralize natin yan. Halimbawa, yung medical facilities. Kasi congested na po ang Manila. Punong-puno na, overpopulated na nga eh. Kaya grabe ang traffic, grabe ang basura. Kasi overpopulated na. Ang daming mga illegal settlers, mga squatters. Diyan po nagano kasi nandiyan yung hanap buhay. Pero pag inano po yan, decentralize yung mga facilities, halimbawa, hospitals. Yung PGH, yung lung center, heart center, kidney center, yung orthopedic, maglagay ka, kapareho din yan, parang extension sa bawat region. Ano mangyayari? Yung mga taga-probinsya na pupunta Manila para magpagamot dyan sa mga hospital na yan, hindi na, nandoon na eh, pareho lang din naman. Less ang expenses, nandoon lang, hindi ka pa mahihirap pag-travel. Ano po? Tapos ganun din yung yung mga eskwelahan, educational facilities, UP, UST, De La Salle, yung magagandang eskwelahan po, paglagay ka ng mga extension sa bawat region, ano mangyayari? Yung mga kabataan na mag-aaral, doon na hindi na pupunta Manila. Mababawasan po yung siksikan sa Manila. Pati yung mga illegal settlers, pati yung mga squatters na yan, uuwi na sa probinsya nila. Kasi may hanap buhay na dun eh. Ang resulta nun, yung pong mga basura, wala na magtatapon ng mga basura dyan. Ang Ilog Pasig pwedeng ma-rehabilitate din. Pwedeng maibalik yan sa dating yung naturalism niya. Lilinis po ulit yan. Ang ganda Kaya dapat talaga magkatandem yung magpapacilitate saka yung pera na ito, yung Marcos Wealth ay talagang sila. May malasakit yung magpapacilitate para dito sa pera nito para siguradong mapunta sa mga mayang Pilipino. Ano pa po yung pwedeng masasabi natin dyan sa mga na yan, mga tawag rito, mga programa na yan. Ito po, pwedeng mapaunlad ang turismo eh. Eksakto lang doon sa build ni President Duterte. Di ba nagpagawa siya ng mga international airport, ang dami sa iba't ibang lugar. Sakto lang po yun. Pwede po nating i-develop ang mga tourist spots dito sa atin sa Pilipinas. Napakarami po niyan kasi tayo po ay napapaikutan ng mga isla at ng tubig. At ang daming isla po rito. Ang daming mga ganda mga tourist spots dito na pag i-develop, lalago po ang turismo natin. Walang problema yung mga tourist kasi ang dami kung saan lugar siya pupunta. Diretso na silang lalapag doon kasi meron ng mga international airport. So isa po yan sa magpapaganda at malaking kita po ng ating bansa. Parang sa Brazil, dyan po malaki ang kita ng Brazil kasi ang gaganda ng mga tourist spots nila, yung mga tourist destination, ang gaganda. Ay dito po kaya nating magawa yan kasi may pera, may pundo at may magandang mga tourist spots po tayo. Yan po yung isang maganda. Okay, doon po tayo sa tinatawag na broadening of social services to the people. Paano po yun? Ayan. Kapag nandiyan ang pundo, kompleto na, walang problema, yung pong salary ng mga manggagawa, ng mga workers, mga government employees, pwede na po yung i-increase, pwedeng times 2, pwedeng times 3, kasi kayang-kaya po. At pag nangyari yun, yung dating problema ng mga manggagawa na ultimong pamasahe tinitipid, pati pagkain nila talagang tipid na tipid. Wala na pong magiging problema sila doon.
Kasi malaki na yung sahod mo eh. Bumaba yung presyo, malaki ang sahod. Wow, makakain mo na po yung gusto mong kainin. Makakabili ka na ng gusto mong bilihin. At pwedeng magkaroon ka na ng savings na dati ang savings mo lang ay sa loan, sa utang. Di po ba ganun? Ang dami pong pagbabago mangyayari. Aasinso ang buhay. Pati na yung mga allowances, tingnan mo ang nangyari dito sa pandemic, dun sa pangyayari sa atin sa COVID-19. Ang dami pong namatay na mga doktor, mga nurses. Isinuong po nila yung buhay nila para mag-attend sila dun sa mga pasyenteng tinamaan ng COVID-19. Sila po namatay din. Pero magkano lang binibigay? Yung pong tinatawag na hazard pay. Yung iba nga nagreklamo pa kasi hindi nabigyan. So, dahil meron tayong pondo, lahat ng mga empleyado na kumbaga delikado yung kanilang trabaho, pati ang military, kasi delikado ang mga trabaho niyan. Ang mga teacher na tumatawid ng dagat, tumatawid ng ilog, umaakit ng bundok, dapat malaki ang hazard pay niyan. Kasi nakataya ang buhay nila para magserbisyo lang. Ano po? So, mangyayari yan. Big sabihin, lahat ng mga empleyado, mga trabahador, ay makaka-focus sa kanilang trabaho. Maayos nilang maisasagawa yung trabaho nila. Kasi hindi sila nag-iisip ng, nako, uuwi ako mamaya. Problema ko, wala akong pambili ng ulam sa bahay. O yung pasalubong dun sa anak ko, walang gatas yung anak ko. Parang ganun eh. At ang maganda po nito, dahan-dahan aangat po yung ekonomiya natin. Yung value ng peso natin versus dollar, unti-unti po, aangat din yan. Sa ngayon, 1:50. $1, 50 pesos. Pero makita niyo pag nasimula na ito, 40, 30, ultimately babagsak po yun. Baka mag 1:1 yan. Pwede po yung mangyari. At yung mga OFW natin, magsusiuwi na yan. Mag-ano pa sila sa abroad, nagpapakahirap sila, kawawa naman, nasisira ang kanilang pamilya. May napapatay, mayroong minamaltrato. Ang dami pong ganyan eh. Mababago po talaga. Magkakaroon ng total reverse of economy. Yung economic crisis natin, magkakaroon po ng talagang pagbabago. Gaganda ang ating ekonomiya. Gaganda ang buhay ng bawat mamamayang Pilipino. So, yun po yun. Magbabalik ka na yung mga OFW na yan. Ang dami pong naghihintay na trabaho dito. Kasi ang daming proyekto, ang daming trabaho. At pwede po, alam mo ang mangyayari, yung mga benefits natin, pwede na yung free medical, meron po tayong yung mga medical services, free na po yan, yung hospitalization, libre na po yan. Yan po yung nasa programa eh. Pati yung education, yung mga anak natin, na nag-aaral, wala nang problema, mag-aaral na lang sila. At nandun na lang ang school sa kanila, malapit na. So, ang ganda po. Kung i-imagine natin, ay nako, talagang giginhawa ang buhay. Magkakaroon po tayo ng kakontentuhan, contentment sa ating buhay. Ano po? So, yan po yung mga programa. Ilan lang yan ha, marami pa po yan. Kaya lang yan lang po yung inabot ng aking sasaliksik at pag-aaral. Yung pong productive life na tinatawag. Kasi nga po pala may nakalimutan ako. Yung human settlement, nung panahon po kasi ni Apo, si Imelda meron tinatawag na human settlement. Yung pabahay, tawag nga yan BLIS eh. BLIS project, ay mga pabahay. Pero sa ngayon, mayroong isang presidentiable, yung idol ko pagdating sa boxing, si Manny Pacquiao. Abi na nga ako siya eh. Lahat ng squatter na walang bahay, pababahayan niya. Ay hanga ako sa kanya. Natuwa rin ako eh. Kasi sabi ko, wow, handa niyang gastusin yung kanyang kayamanan para mabigyan lang ng bahay ang mga walang bahay, mga squatter. Galing eh. Kaya lang ito, iniisip ko. Okay, pwede niya mabigyan ng bahay. Talagang pwedeng kaya ng pera niya eh. Eh, paano pag nabigyan niya na ng bahay? Paano yung mga taong binigyan ng bahay? Kasi i-relocate mo yan sa malayo. Kasi hindi naman pwedeng dito yan sa kabayanan, sa syudad, wala nang luting ganun. Pagdating doon, may bahay, wala namang hanap buhay. Paano na yung pagkain? Magugutom sila. Dapat ang isang komunidad, kompleto, may paaralan kang tatayo, meron kang simbahan,
at bibigyan mo ng mga hanap buhay. I doubt naman na pati yung hanap buhay mabibigyan mo pa, hindi nakakayanin siguro. Talagang ubos na ubos ang pera mo niya. So, yun yung magiging problema. Kaya, kapag nangyari yun, kunyari, nangyari yung sinabi ni Senador Manny Pacquiao, yung mga tao, aalis din doon. Kasi magugutom sila eh. Kahit pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, wala eh. Babalik yan doon kung saan sila kumikita sa Manila ulit. Kasi huda sila yung matulog dun sa ilalim ng tulay. Kasi nandun ang hanap buhay nila. At yung bahay na ibinigay ni Manny Pacquiao, baka ibenta lang yan. Yun po yun. Pero dito sa proyekto na ito, na ang panggagalingan ay itong Marcos Web, kompleto. May bahay ka na, dito papasok na inyong productive life. Paano po yun? Yung pong tinatawag na Countryside Development Program or sinasabi ding Self-Reliance Program. Yan po yung isang programa na dapat ay mapacilitate. Pero ang magpapacilitate po niyan at mag-i-implement ay hindi po yung gobyerno kundi foundation. Yan po ay kautusan din ni Apo. Paano po yun? Kasi yung Marcos Foundation and Trust Fund, sila nagmamanage lahat ng mga accounts na yan. Pag meron diyang nailabas na open, sila ang mag-aasikaso niyan. Ipapadala nila yan sa dapat kalagyan. Di ba 70% sa government? Hindi po pwedeng para Marcos Foundation idedirekta sa sa gobyerno, hindi po ganun. Foundation to foundation. Kaya kinakailangan mag-o-organize dito sa Pilipinas ng mga foundation. At sila rin ang mamamahala sa pag-implement ng Countryside Development Program. Ayan po yan. So, from Marcos Foundation, siyempre dadaan lang sa Central Bank para ma-convert yung dollar to peso. Then, babagsak po sa foundation. At yung foundation, siya ang magbibigay yung 70% para sa gobyerno, para dun sa mga program. Pero, magbibigay din ng allocation from the 70% yung gobyerno dito sa Countryside Development Program, yung mga self-reliance program, dahil sila ang mag-aasikaso. Paano yun? Di bawat household or pamilyang Pilipino, di napabahayan na, bibigyan po sila ng kabuhayan. Yung tinatawag na livelihood program, livelihood project. Ang bawat isa bibigyan ng proyekto. Papahiramin ng kapital. Kompleto yan. At bahala ka kung anong livelihood ang gusto mong gawin. Basta yung kikita sigurado. At yan po i-manage ng foundation. I-assist ka dyan. Kompleto. Habang ikaw ay nag-livelihood, yung proyekto mo, ang kabuhayan mo, sinasagawa mo, wala kang iintindihin. Trabahuin mo lang kasi bibigyan ka ng sustento. Yung tinatawag na monthly sustenance. Na yung pagkain mo, mga budget mo para sa bahay mo, bibigyan ka eh. So, ano pang gagawin mo? Maaasikaso mo ng gusto yung iyong proyekto, yung livelihood project mo. Yun po yung pinakamaganda ron. At ang maganda ron ang sabi, aabot daw ng 4 years and 2 months ang pagsustento sa bawat isang pamilyang Pilipino hanggat siya ay ginagawa niya yung kanyang livelihood. Imagine, pag ganun ang mangyayari, anak ko, aasinso ka. Sa loob lang ng 1 taon, pag magaling ka, malaki na ang kita mo po yan. Example kung ang gagawin ng proyekto ay magkukulture ka ng yung mushroom, yung kabuti. Alam mo ba yung kabuti, masustansyang pagkain yan at napakasarap. Umorder ka niyan sa mga deklaseng restaurant, yung mga malalaking restaurant, mahal po yan. Special yan yung pagkain na kabuti. Ang bilis po ng production yan. 3 months lang yata, pwede ka na mag-ani at everyday pwede ka na mag-ani yan. Ang bilis lang. Alam niyo ba sa 1 taon, million po ang kita niya. So kung ikaw'y pinahiram, after a year lang, maaaring bayad mo na yung pinahiram, tapos may kita ka pa. Ay ilang taon, 4 na taon na wala ka namang iintindihin, laki ng kita mo. Pero ganito po. Sabi ko nga sa ima-manage ng foundation, meron kang
at tinatawag na moral and spiritual obligation sa foundation. Yan kinikita mo na yan, hindi mo pwedeng gamitin yan, gastusin sa hindi magagandang bagay. Pampamilya talaga yan. Hindi pwede yan, sabi, para sabong ka, pupusta mo sa sabong, ay bawal po yan. Ipagsusugal mo, bawal po yan. Kasi may nakaplano para dyan eh. Na kapag natapos na yung 4 years na sustento sa iyo, yan ang ngayon ang isusustento, manggagaling sustento mo. Ay kung malaki ang kinita mo, baka pwedeng times 2, times 3, times 4 pa nung dati mong natatanggap na sustento. Pero kung ikaw na may nangangailangan ng biglaang pera, pwede ka rin namang makahiram dyan sa pera mo yun eh. Sila lang ang nag-aasikaso, kumbaga minamanage nila. Kasi, yan po yung tinatawag na self-reliance program. At yan ay magiging cycle. Ang ibig sabihin, tuloy-tuloy na yan, wala nang katapusan yan. Hanggang pag wala ka na, lipat yan doon sa apo mo o sa anak mo. Ganon po yung plano dyan. Kasi yan yung, sabi nga ni, ultimate dream yan ni Apo. Na yung kanyang immortal legacy, na tinatawag, yung walang kamatayang pamana, tuloy-tuloy. Kaya ang ganda po na mangyayari, talagang uunlad ka. Hindi ka pababayaan, yung foundation ang mag-aasikaso sa iyo niyan. Talagang ituturo sa iyo ang dapat mong gawin. So, napakaganda na po. Pag nangyari yun, naku, sarap na ng buhay natin. Ang bawat isa. Ano po? Ngayon, doon mas sa tinatawag natin na yung equal share of benefits. Meron po yung mga programa, yung mga infrastructure na lahat, bawat Pilipino pwedeng gumamit niyan. Example lang yan, simple lang, mga basketball courts, yung mga kabataan na sa basketball, pwedeng gamitin kahit sino yan. Yung mahihilig sa chess, pwede magpagawa dyan ng isang malaking hall para sa mga mahihilig sa chess. Sige, dyan kayo. Equal share of benefits of progress. Pero ang isang maganda po dyan, yung sabi nila na bullet train. Papagawa pa yan ng bullet train. Ini-imagine ko pag sinabing bullet train, super bilis yan eh. From Apari to Sulu, ang sabi nila, 2 to 3 hours lang yan, andun ka na. Ganon siya kabilis. Sabi ko, sana abutin ko. Gusto kong makasakay dyan. Ganon po yung mga programa. Lahat ay para sa kasaganaan, sa progreso ng ating bansa. At talagang sa ikagiginhawa lahat ng mamamayang Pilipino. Kaya uulitin ko po, huwag po natin sayangan yung pagkakataon. Magkaisa po tayo. Kung marami ang bubuto kay BBM, mag 70 to 80%, kahit dayain nila may hirapan, magkakagulo po yan. May hirapan sila. Kasi pag malaki ang lamang, may hirapan mo din na dayain yan. Totoo yan. Kaya dapat magkaisa tayo. Kasi wala talagang iba eh. Si BBM lang ang pwedeng mag-implement nitong ng tama, ng 100% na ilalagay yan sa tamang programa. Ano po? Naintindihan niyo ako? At kapag nangyari na yan, alam mo ba, yung problema natin, na pinoproblema ni Mayor Duterte, ni President Duterte, yung corruption, ito po, magkakaroon po ng total eradication of graft and corruption. Bakit? Kaya lang naman pala, nagkakaroon ng, ayon sa pag-aaral corruption becomes rampant because of economic crisis. Sobrang hirap na eh. Talaga yung mga tao, kahit mga kumakapit sa patalim eh. Mabuhay lang. Parang ang sabi niyan, they struggle for existence and survival of the fittest. Patibayan na lang, patibayan ng sikmura. Ganun po dahil sa hirap, gutom kulang ng kita. Dahil dun sa krisis. Pero pag ganito nangyari sa atin, mawawala yung krisis. Anong mangyayari? Gaganda po. Pati yung kriminalidad mawawala dahan-dahan. Tingnan mo ikaw hold upper. Tapos ay magnanakaw ka. Gagawin po bagayan, meron na, may binigyan ka na ng bahay. Binigyan ka na ng hanap buhay. Libre na ang pag-aaral ng mga anak. Libre ang hospitalization. Ano pa? Kaya po yung corruption, dahan-dahan mawawala po yan. Kasi makikita mo, sagana na lahat. Yung tinatawag na influential environment, mangyayari na
ikaw nag-iisip ka pa ng masama. Sabihin natin, ikaw na lang yung kurap. Pagkatapos, yung mga kasama mo, wala na, maayos na ang ginagawa nila. Magkukurap ka pa ba? Nahihiya ka na. Yan po yung magandang bagay. Kaya, ini-imagine ko po kapag nangyari ito, magkakaroon na po ng peace of mind ang bawat isa. Lalo na yung mga head of the family na sila pong nagpapakahirap. Lalo ngayon, naramdaman natin yan. Di ba, tayong head of the family, isip natin kinabukasan. Diyos ko, sana makakuha ako ng para sa tuition ng anak ko. Yung iba naman, ang iniisip, paano daw, wala akong pambili ng bigas? Paano kakain yung mga anak ko? Parang ganun eh. Gulong-gulo ang isip mo, kaya minsan may mga naghuhurumentado, may mga nagnanakaw, dahil po dyan sa kahirapan. Pero kung yan po na ibigay na sa atin, kumbaga nag-i-enjoy na tayo, mararamdaman na po natin yung peace of mind at feel na po natin yung tinatawag na full measure of comfort of living. Kontento na tayo. Ang sarap pong isipin. Kaya ganito kapag ganun na ang mangyayari, ang tulog mo, mahimbing na mahimbing. Di ba ganun sarap tulog. May peace of mind Yun yung mararamdaman natin. At pag-isip mo, you will do righteous things. And you will exercise the brotherhood of hearts. Yan po yung And brotherhood of hearts, that's the very essence of one social family. Yan po yung ultimate dream ni Apo. Sarap. Ang pamayanan mo, ang komunidad, lahat. Masaya, maginhawa, walang iniisip na. Wala nang mga wala na dyan. Ang mga kabataan, ayos po yan. Mayroong mga moral values po yan na ituturo sa mga kabataan. Yun ang hanap buhay natin. Sabi ko nga, minamanage tayo ng foundation. So, hindi magkakamali Talagang uunlad po tayo. Yan yung pinangarap ni Apo sa ating mamamayang Pilipino. Kaya sinabi niya nun this nation shall be great again, and that is my immortal legacy to my beloved countrymen. Yan pala yan. Kaya, ito na po yan Ito na yung reality. Mag-i-start na. Kinakailangan lang po. Uulit-ulitin ko sa inyo, magkaisa tayo. Di baling dayain si BBM, pero kung marami tayo, napakalaki ng lamang, mahihirapan po sila. Ano po? Ang ganda, ano po? Sarap pag-aralan. Pero ano ko nga ito pa, basahin ko ito. Alam mo ba, tumawag ako dun sa kaibigan ko, dun sa resource person ko. Sabi ko, sir, nakakapag-alala na naman ito. Paano kung hindi si BBM ang manalo? At yung presidente na galit sa Marcos, paano to? Simple lang naman yung sagot sa akin na at least naglubag naman yung kalauban ko. Sabi niya, nako, tiwala ka lang. Ang lahat, yung faith natin, ibigay natin sa Lord kasi ang kasi niyan, ang nagplano niyan, ang Diyos. Di ba sinabi na yun dun sa Sinabi na yun ni Propeta Isaias sa pulupulong bahagi ng silangan. Di ba tayo yung Pilipinas? Sigurado na yan. May ginagawa nga tayo Di ba? Kasi tingnan mo Sabi ko nga, sana nga sir, mangyari Ay hindi, wag sana. Mali yung sinasabi mong sana. Bakit? Ito, tingnan mo. Meron kasabihan, ito yung sabi niya. The bridge that connect into reality is called the bridge of hope if there is no requirement. Sabi niya. But if there are requirements and all the requirements has been complied, it is now called the bridge of expectation as expected. Di ba? Naproseso na nga Hinihintay lang namin tamang oras. Kaya hindi sana. Sigurado na yan. Ano lang tayo? Maghintay lang tayo. Siyempre, dasal-dasal din. Sabi niya sa akin. Sabi ko, oo nga Kasi naproseso. Ako pa nga nagsabi ng nangangamoy na Di ba? Sasandukin na lang natin Ang sarap, ang galing sabi ko. Thank you very much, sir. Kasi yun nasa destiny. Di ba, na rin yan?
Di ba pinag-usapan na rin natin yan, yung destiny. Nabanggit mo na nga yun dun sa isang ano mo eh. Dun sa isang vlog mo na, yung power of destiny. Ano, di ba ano sabi dun sa power of destiny? No amount of hindrance, even if it is seemingly unsurmountable, can apply against the power of destiny. Wala na talaga, di kaya nilang harangan yan. Kaya, sigurado na ito. Whether they like it or not, the Philippines is destined to become the richest country in the world. Sigurado yan. Diyos ang nagtakda na. Yes sir, thank you very much. Talagang saludo ako dun sa mga sinabi niya. Ngayon, sabi pa niya ito. Alam mo ba? Itong plano na ito. Ang mastermind nito ang Diyos eh. Si Apo ginamit lang yan. Kasi meron siyang great mind, binigyan niya ng great mind. Siya ang nag-asikaso ng programa nito. Kaya, wala na makakaano dyan. Makakaharang dyan. Unstoppable na yan. Sir, kung ang Diyos pala ang mastermind nito, at si Apo naman yung great mind, aba eh, anong tawag sa inyo? Kami? Pwedeng tawagan na lang kaming ano? Never mind na lang. Bahala na, ang Diyos, sumusunod lang kami sa kanilang pinag-uutos. Basta ang mahalaga, magkaroon ng reality itong pangako na ito. So, ipagpasa Diyos natin ang lahat. At magpasalamat tayo kay Apo kasi siya ang nag-programa nito. Sabi, very good ka talaga, sir. Ang sarap mong kausap. So, yun po yun. Kaya ako'y naniniwala, mangyayari. Si Bongbong po, si BBM, siya magpapatuloy ng programa nito. Kaya, pero, mabuti na rin yung magkaisa po tayo. Sabi ko nga, sure win siya eh. Kita mo naman yung Kalye survey. Sigurado eh, kaya lang baka smart magic nga. Eh, pag tayo malaki ang lamang, mahirapan silang magdaya. Di ba? Okay, siguro po. Nagustuhan nyo naman yung topic natin. Abang-abang na lang tayo. Ano po? So, sige. Hanggang dito na lang muli. And I hope nagustuhan nyo. And again, please like, share, and subscribe. At hanggang dito lang muli sa susunod na namang episode. Bye-bye.